here na takot sa ipis, don't you worry. Ako, hawakan sila. That's not good. Kasi feeding time na tayo, guys. Yo, what's up? Welcome back to my channel, guys. May panibago na naman tayong video gagawin ngayon. So right now, maglilinis lang tayo ng enclosure ko ng mga dubia roaches. So ayan, napakadumi na at marami na siyang mga fruit flies. So infested siya ng fruit flies and that's not good kasi mabilis mauubos ang ating feeder roaches. Anyway, kung anyone here na takot sa ipis, don't you worry, hindi naman ito nangangagat. Hindi siya tulad ng, hindi siya nangangagat, hindi siya, ano naman siya, naritina. Dati takot ako, hawakan sila. Pero ngayon, parang, kasi when you're nag-aalaga ka ng monster fish at fishes and ganito yung usually pinapakain sa kanila, like sa arwana or mga lizards or kung ano man yung pinahalagaan nyo para sa dubia roaches, ito ang usually nila pagkain, feeder. So this is feeder roaches. Ayan. Ayan sila, colony sila. Nabili ko sila kay doon sa seller na suki kong seller na nagbi-breed. Nagtatry din ako mag-breed but apparently wala kasi medyo kumakain ng a lot of time, oras mo para lang mag-focus ka sa pag-breed. Ngayon kasi sobrang dumi na, as you can see there, dumi-dumi na nung niya, enclosure niya. Yan, mga poop yan, tapos mga dead na roaches. So nag-accumulate siya and then diyan din nabubuo yung mga lumang pagkain nila na gulay. Diyan nabubuo yung mga fruit flies na nabubuhay. Kaya mga yan yung mga egg ng fruit flies. Yan. So dumidikit sila dyan sa mga pader-pader. Tapos ayan, nagliliparang mga maliliit na parang malangaw. Yan yung mga yan. So nagko-cultivate sila dito. At kinakain nila yung ini-infect nila yung mga live dubia ko at eventually nauubos yung dubia ko. So para hindi mangyari yon, so kailangan na natin maglinis ng enclosure kasi madami ng patay na dubia roaches and dumadami na rin yung mga fruit flies. As you can see there, yung mga egg ng mga fruit flies yan na nasa gilid. So tatanggalin natin yan, lilinisin natin yan para mag-harmonious yung living nila dyan at hindi maubos yung fruit flies ko. Ayan, yung isa, nag-molt na yung isang
nag-molts na yung isang Dubia roaches. So, may mga ano na ako. So, this is a male, by the way. Ganito yung itsura ng male. Yan, ganito yung male na Dubia roaches. Teka lang, hanap tayo ng female Dubia roaches. Wala ata. Puro male ata na buo. So, yan o. Oh. Yan. Yung may pakpak, male yan, male. Adult Dubia roaches. So, makikita mo yung female is yung parang makintab. Ganito rin siya itsura niya, na malaki, pero makintab ang kulay. So, apparently, walang female. Wala tayong female na nabuo. Wala, puro male. Puro male na ano to, no? Siguro dahil medyo madumi yung ano, enclosure. Kaya hindi nakabuo ng female. Yan, puro male, oh. Hopefully, magkaroon ng female. Puro ano eh. Puro siya. Parang tatago. Anyway, ilinisin na muna natin to. Ayun, mga nagmo-molt na, oh. Nagmo-molt na yung puti. Yan, nagpapalit na siya. Papalit na siya ng balat to adult Dubia roaches. So anyway, yan yung ano, lilinisin natin. Guys, okay. Let's go. Yo, welcome back. Ito na. So sinetapan ko sa isang malinis or walang laman na ano, na enclosure. So ita-transfer ko yung mga Dubia roaches dito. Then pag nalipat ko na lahat, medyo matagal yung process na yun kasi marami sila. Kailangan ko sila mailipat lahat dito sa kabila. Baka kasi may mga sumamang maliliit na Dubia roaches dyan sa loob. So dito. So ang gagawin ko na lang is, ganito lang yan. Tatak ko yan eh, marami diba? Just itataktak mo lang na ganyan dyan sa ano. Dito sa ano para matransfer mo sila. Tataktak mo lang sila para may walay mo sila. Yan, tatak mo lang. Yan. So anyway, pwede mo na lang kasama siya dyan. Kasi kakapit naman sila. Mahilig kasi sila tumago sa mga egg crates. So itong egg crates na ito, tatapo ko na. Marami naman akong bago dyan. Yan, ito. Male. Male na Dubia roaches yan. Yan. Yan, male. Adult male na yan. Wala pa tayong female, no? Sana mabuo ng female na ano, Dubia. Para yan itong mga jubies pa lang itong mga ganito kalaki. Ito. Ganito, mga ganyan jubies pa lang yan. Paano? Ito, yan, mga patay na yan. Yan. Ito, ano to? Sub-adult na ata to. Yan. So ito transfer lang natin parang ganon. Ito tatapon na natin to baka kasi meron siya mga ano ng tag nito, eggs ng fruit flies. Ayan. Lalagay lang natin. So itatanggalin lang natin siya sa egg crates. Ayan, nagtatambakan sila. Shake lang dyan. Shake. Shake. Para lang matanggal sila. So anyway, pag ano, di pa ay pa rin umalis, manuhin mo na. Kakamay mo na lang. Yan. Malalaki na sila eh. Paborito ng araw-araw ko kasi to. Kaya ito lagi ang ano, binibili ko. So kung gusto nyo yung bumili, kung gusto nyo ng ano, ilalagay ko na lang sa description yung seller na binibilang ko na ito. Marami rin siya magbigay. Actually, kaya doon ako lagi bumibili. At saka, siya, malapit siya sa amin. Yan, kaya sa kanya ako lagi bumibili. Ayaw, sumisik na to. Takot. So, hindi naman sila, pag okay lang naman sila makawala dito kasi hindi naman sila
mabubuhay sa climate natin actually. Kaya kung makawala sila, eventually mamamatay din sila dahil sa different, kasi hindi sila ano sa climate natin, I believe. So hindi rin naman sila nag ano nag yun nag parang mag sasama sa mga ipis bahay. Kakaiba sila sa ipis bahay na nakikita natin, no? So that's it. So yun lang gagawin ko para makuha lahat. Hopefully makuha ko lahat. Yan, kumakapit sila. Yan, lagay lang natin. So the same thing, pagkatalinis ko nito, ganun din gagawin ko. Or, kasi malinis na rin naman tong isa, i-transfer ko na lang sila lahat dito sa ano. So shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Natin yan. Para, ay, ano ba ito? Buhay ko pa to? Ah, patay na pala. So patay na yan. Yan natin tsama. So kasi baka may mga fruit flies. So huwag mo na itong gamitin. Baka kasi may mga sumiksik na eggs ng mga fruit flies. Ganon din, di ma-infest din ng ano. Ma-infest lang yung mga colony mo. So yan. Ngayon marami din naman siya. Diba? Medyo yan. So wala siya talagang female eh. Gaganon mo lang siya. Para idikit sila. Tignan mo, tumasama lang sila sa ano. Matago sila sa ano. So yan. Tatak-tak lang dito. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Yeah. Shake, shake, shake. Ah. Nagulat ako dun ah. So dati di takot ako sa ipis eh. Pero nung nag-alaga na ako nito or bumibili na ako nito, hindi na. Nahawakan ko na sila. Binibigay ko sila ng ano, hinahandpen ko na siya sa arwana ko. Yan. Kasi masayang kasi kung ma-infest, may maliit pa oh. So pag ma-infest lang, di sayang lang din yung ano, pagkakabit mo. Yan. Nakakagulat kasi. Yung mga creepy crawling na ano. Takot kayo sa mga creepy crawling na ano, na yung mga humahawak sa kamay nyo. Yan, tatak-tak nyo lang. Ano ba, ayos naman sila. Hindi naman sila ganun ka. Okay. So, yan. Ito, male. Male yan, male na ano. Yan. So, yung mga nagtatago pa, dito, so, yan lang natin. I-scatter natin. May mga nag-scatter pa. So, para magtago sila sa ano, dito sa mga crates. Para magtago sila sa crates. Tapos, yan, para umakyat sila sa crates para madali silang makuha. Yan, yung mga yan. Yan, para tago sila sa crates. Bago sila sa egg crates. Do ano to, medyo may makukuha ka pa rin talagang ano, fruit flies kahit pa yung ano. Pero at least minimal na lang. And hopefully mamatay yung iba. Hindi, at least hindi maano yung ano, hindi maapektuhan yung hindi maapektuhan yung colony mo ng dubia roaches. Yan. So, makapit sila. Lagay mo lang yan sa gilid. Ito, nag-isa. Kunin mo na to. Malaki naman. Yan. Lalagay mo lang dyan ulit. Kung sino kumakaya ng mga bumabalik na sila sa ano. Shake sila. Shake. So ilalagay ko lang yung ano, binilang ko ng ano, yung kay Sir Raymond ko nabili to. Actually, taga Batasan lang siya. Kung nasa Commonwealth area lang kayo, along Commonwealth or QC, malapit, madali lang siya kausap. Yan. Yan. So, tingnan natin dyan ulit. Yan. Tingnan natin kung sino pa yung kumapit.
dali lang natin manually. So, yan sila. So, kasi kung hindi mo lilinisin, may infect, mapepeste yung mga colony mo, maubos ka agad yung pagkain mo ng fruit flies. Yan. Yan, shake lang natin ulit. Sila. Okay, ito nagmo-molt na. Malambot pa. Malambot siya eh. Yan. Hindi pala na. Yan. Yan po siya nagmo-molt. Yan. Male to. Male. Ilang natin siya dyan. Yan. Pinilisipan natin. Para sure tayo makuha natin iba. Ayan. So, kasi konti na lang naman tayo na alam. So yun kasi may mga maliliit na may mga maliliit pang mga lubya. Sana makuha ko. Yan. Yan ang may mga siya. Ito. Ayan, may mga maliliit pa talaga siya. So, kailangan natin siyang yan, para sure tayo. Tanggalin nga natin pa, konti na lang yung cleats. Oh. So, yan. So, hopefully, maging female to. Ito diba? Yan. Yan. Kasi maging female yan. Ilang natin dyan para papit sila. Tanggalin natin ito. Bawasan natin yung face. Konti na lang naman kasi. Bawasan natin yung grades para konti na lang yung kita nila. So, yun ba ito? Ano na? Ang mechanism nila magpe-play dead sila eh. So, yun ang mechanism nila eh. Yun para makasurvive. So, meron pa ata, no? Hindi na gagawin nyo. Shake. Para magpumunta sila sa crates. Magtago sila sa crates. Kasi yun ang nila eh. Yan, marami pa pala. Yan. So, ganun lang gagawin natin guys, no? So, hayaan natin sila kumapit sa egg crates. Then, pag nadunod sila sa egg crates, ita-transfer natin sila dito sa parang malinis na crate. Tapos, pagkatapos natin mag-transfer na malinis na yan, nakuha na natin lahat ng mga dube doon. Then, lilinisin natin to. Hugasan natin, tanggalin natin yung mga eggs ng fruit flies. Tanggalin natin yung mga dumi-dumi nila dyan. Tapos yung mga lumang pagkain. And that's it. So, malilinis na natin yun. So, gawin ko lang yon. Then, balikan ko kaya pag natapos ko na itong linisin. Alright, see you! So, ayan na guys, natapos na natin, nalinis na natin itong enclosure. Nalinis na natin, super clean na. So, make sure na nilinis yun ng mabuti, pati yung cover. Kasi usually may mga eggs, may mga itlog-itlog pa yun ng mga fruit flies. So, yan, talaga nilinis ko mabuti. At making sure na wala na siya yung mga itlog-itlog ng mga fruit flies, so hindi na siya ma-infest, no? Hopefully, kung meron man dito, kakunti lang, siguro kasi hindi na siya ganong katulad kanina na napakarami. So, this time naman siguro, medyo minimal na yung fruit flies, so hindi na siya ganon ka-devastating yung niya, effect niya. So, ayan, papalitan lang din natin ng bagong egg crates. So, yan yung mga egg crates, mga bagong egg crates na nabili ko. So, ito isang tray niya ito is like 5 pesos sa mga
nagbebenta ng itlog or sa mga tindahan dyan sa labas, kung may mga tindahan dyan o nagbebenta ng itlog, kung pwede nyo hingin nyo na lang or bilhin nyo na lang. So sa akin kasi nabili ko around 5 pesos per crates. Yan. So, ilagyan lang natin ng crates. Then, transfer na lang din natin sila lahat. So, if you can do yung the same thing lang din gawin nyo. Transfer nyo na lang din ganyan. Or you can just pour it in. Kasi alam naman natin na wala na siyang, yan, dahan-dahan lang. Yan. Lagyan natin siya. Mga ano pa. Yan. So, sure na natin na wala na siyang mga ano. Tanggalin na natin. Tingnan natin sa may mga mga tayo din nila yan. Yung konti lang naman yan. So, yan lang guys. Ganda lang ako maglinis ng enclosure ng aking dubia roaches. So, yan. Ganyan lang. Konti lang naman siya. Di ko na nilagyan ng substrate. Kasi, nagdadagdag lang kasi ng dumi sa ano, yung substrate. So, anyway, konti lang naman din yan, hopefully. And then, konti na lang kasi yung yung ibang tae. But anyway, kukunti na din yung ano, yung dumi na nakuha natin. Hopefully, walang itlog or sana nga wala na. So, yan. And dapat nalinis na natin yung mga ano, nalinis natin siya para maayos yung ano, mag-stay sa bago nilang malinis na bahay. And then yung yan, ilinis ko rin yung takip. Yan, nilugasan ko rin kasi may mga itlog-itlog pang dumidikit din sa mga takip-takip. Kaya talagang make sure ko talaga na natanggal. Yan, malinis na. Ganyan lang ako maglinis ng enclosure ko ng dubia roaches. Para hindi naman kasi, syempre, ito kasi pinapakain ko sa arwana ko. Eh kung hindi ko nililinis yan, na-invest. Eh nagano rin ako, syempre nag-invest din ako sa binibili ko din yung mga dubia roaches ko. And then eventually, nauubos lang siya nang hindi ko napapakain sa arwana ko. So, kailangan mo na talaga mataliting malinis siya. Make sure everything is clean and hindi rin makakuha ng anything from them may transfer sa arwana ko. Ayan. So, yan yung ganyan lang ako maglinis. Okay? And now, tara natin magpakain sa arwana ko. Pakain lang tayo ng a few and see kung gaano niya kapaborito kumain ng dubia roaches. Alright, let's go. Feeding time na tayo guys. Papakainin lang natin ng dubia roaches, yung aking alagang arwana. Habang malinis pa. Hindi pa natin. Okay, habang yung kumakain na siya. Yan, paborito na talaga yan kainin, guys. So anyway, yan pa. Siguro, pinapakain ko siguro sa kanya yung mga malalaki. Mga, nauubos siya ng ano eh, mga 12 pieces na adult na dubia roaches. 10 to 12, depende sa mood niya. Minsan, moody siya eh. Kaya, yan. Medyo kailangan na rin ng linis yung ating ano. Due na rin siya sa ano, cleaning, no? Water change. Baka bukas ko na gawin yung water change yan. Kasi parang yung Monday ako nag-water change. Kasi nung Sunday pala, sorry. Sunday or Saturday ata ako nag-water change dyan. So anyway, mukhang malapit na rin siya for June na rin siya sa water change.
Kaya anyway, pakainin muna natin. Medyo gutom na rin ang arawan ako. Sarap na sarap siya. Yummy! Yan. Paborito niya talaga yan. Never siyang, yan, no? Tingnan mo. Kainin niya buong buo. Walang, hindi niya na nginunguya. Yun. Yan. So, yan na guys. So, nalinis na natin yung aking enclosure ng dubia roaches. So, if you have suggestions kung paano ko eliminate yung mga fruit flies sa dubia enclosure ko, just comment down below para gawin ko rin, gawin ko rin sa aking routine sa paglilinis ng dubia roaches. If ever, in any way, if you have suggestion din kung paano magparami para hindi na ako bibili ng dubia roaches, mabilis na magparami ng dubia roaches, just, comment down below as well. Kailangan ko rin ng tulong about it as well. Kaya, yun lang. Anyway, hope you like my video. Hit that subscribe button and that like button as well. Para makatulong kayo sa paglaki at pag-grow ng aking, ng small channel ko. Roaches. And I hope you liked my video and hope you doing well, enjoyed it. And huwag kayong magsasawang panood at tangkilikin ng aking video. And hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. I'll see you on my next video. Goodbye, guys. Bye-bye. Thank you for watching.